May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Simula April 25, Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! Isang healthy Saturday morning sa ating lahat. Welcome sa programang tutugon sa mga tanong tungkol sa inyong karamdaman. Ako po si Michelle Giliang. Dito, sagot namin ang konsulta. Mga problema sa kalusugan ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Bukod sa banta ng heat-related illnesses tuwing dry season, dapat din nating pagtuunan ng pansin ang ating mga balat. Panoorin po natin ito. Grabe na yung init, no? Dito sa Pilipinas, umaabot sa 33 hanggang 36 degrees Celsius ang air temperature. Pero mas malala pa yung init na nararamdaman natin dahil sa humidity. May mga areas pa sa bansa na umaabot sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index, na danger level na. Meaning, posible ng heat cramps, dehydration at heat exhaustion kapag na-expose ng matagal. Pero hindi lang katawan natin ang apektado, pati ang balat. Sa tropical countries tulad ng Pilipinas, mas tumataas ang cases ng skin diseases tuwing hot season. Dahil yan sa combination ng mataas na temperature at humidity. Kasama ng init ang UV radiation na hindi natin napapansin na nakakasama na rin sa ating mga balat. Kapag na-expose tayo sa araw, hindi lang init sa katawan ang epekto nito. Meron ding tinatawag na UV rays o ultraviolet radiation. Ang UV rays galing yun sa araw, pero hindi lahat ng UV rays masama. Kailangan din natin ng konting exposure for vitamin D na mahalaga for strong bones. Pero warning lang, kapag sumobra ang sun exposure, dito na nagiging delikado. Pwede tayong magka-sunburn o ang mas malala, skin cancer. Sa pag-aaral ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development, dahil sa humid na klima, mas nagiging prone ng mga Pilipino sa iba't ibang kondisyon sa balat, tulad ng pyoderma, eczema at scabies. Ngayong sobrang init na talaga ng panahon, mas nagiging vulnerable ang ating balat sa infections at irritation. Hindi lang kasi init ang kalaban, pati pawis at alikabok. Sa episode na ito, pangangalaga sa balat laban sa bungang araw, fungal infections, hanggang skin cancer ang aming tampok. Dito sa Sagot ni Doc. Para sagutin ang mga tanong tungkol sa mga usong summer skin disease at skin cancer, baka kasama natin ngayon ang isang dermatology specialist mula Makati Medical Center. Nagtapos siya ng medicine sa University of the Philippines at nag-residency sa Makati Medical Center. Isa rin siyang certified dermatologist ng Philippine Dermatological Society Board. Let's welcome Dr. Bettina Pascual. Magandang umaga po sa ating lahat. Doc, maraming salamat sa oras mo, no? Gusto po namin kayo makasama kasi tag-init na naman. Alam niyo naman po, pag mainit, iba-ibang skin diseases yung umuusbong ngayon. Maraming skin problems yung nararanasan ng ating mga kababayan. So, Doc, paunang tanong ko, ano po ba yung mga skin diseases na usong-uso ngayong sobrang init ngayon sa Pilipinas? Okay, so ngayong mainit, no? Lagi din tayong nagpapawis. And kaakibat ng pagpapawis, minsan ay nagkakaroon tayo ng bungang araw. O kung tawagin natin ay miliarya. So isa siyang kondisyon ng balat na nagbabara po yung daluyan ng ating pawis on our skin. So kaya siya nagkakaroon ng maliliit na butlig, minsan makate, minsan mapula. Bungang araw na po ito. Other than that, tuwing summer po, very common yung outdoor activities such as hiking or going to the beach. So very common din po yung mga insect bites, contact dermatitis, lalo na sa mga halaman, and of course, sunburn, so from sun exposure. Maaari din pong lumala ang already pre-existing skin conditions katulad ng atopic dermatitis or skin asthma, pwede mag-flare,
or acne, pimples, pwede tayo mag-breakout during the heat. Dok, kasi madalas naming naririnig yung sunburn, rashes, yung mga buong araw, pigsa, related po ba siya dahil tag-init or nakukuha po ba talaga yon kapag tag-init? Pwede naman tong makuha all year round. Pero mas common lang din sila ngayong tag-init for the skin infections tulad ng mga pigsa. Yung mga microorganisms po kasi katulad ng bacteria and fungi, they really like or gustong-gusto talaga nila yung mainit at medyo mamasamasang environment. So kapag mainit, nagpapawis tayo, basa yung balat natin, dumadami sila. Yung sunburn, of course, mataas ang tirik ng araw, mainit ang araw, mas prone tayo to sunburn, especially if we don't have sun protection. Nako, ngayon pa naman sa Pilipinas, napakainit, Dok. Tapos maalinsangan, humid din, no? So mas nakaka-increase siya ng chance na magkaroon ng skin disease. Yes. Sa experience niyo, Dok, mas dumarami ba yung cases kapag April at May? So I don't have the exact numbers, no, but I think medyo mataas yung chance na lumalala or dumadami yung cases of these skin conditions during the summer. Especially anecdotally, sa tingin ko, every year, painit ng painit yung summer at pahaba din ng pahaba yung summer. So longer exposure to hotter times. Ayan. Nabanggit mo, Dok, no? Parang it's getting hotter. As years go by, parang palala ng palala yung init. Masasabi ba natin na climate change is already affecting our skin health? Yes, definitely. So like I said, mas mahaba tsaka mas mainit na ngayon ang tag-init. So mas prone din tayo sa mga skin conditions na related sa heat. Dok, kasi nabanggit mo, pawis, init, nakaka-apekto siya sa health ng balat natin. Ang pollution din po ba nakaka-apekto? Yes, definitely. So yung pawis at yung init, dagdagan din natin ng friction. So kapag gumagalaw tayo, parang namamacerate or nasusugatan ng maliliit na sugat lang yung balat natin kahit hindi natin pansin. Ibig sabihin nun, yung skin barrier natin, hindi na siya buo or our skin barrier is no longer intact. Yung skin natin o yung balat natin acts as a shield from our outside environment, from the bad things from our outside environment from getting inside to our body. Pero since hindi na nga intact or hindi na maganda yung skin barrier natin, mas madaling pumasok yung allergens and microorganisms from our polluted environment. So, kung ako, mahilig ako mag-rides, Dok, kunyari nagmamotor ako, sabihin ko, ayokong lumabas, ayokong mag-rides ngayon kasi ang init, sa gabi na lang. Pero hindi pa rin pala ako ligtas kasi may pollution pa rin. Yes, so very important, no? Importante na intact yung skin barrier natin to keep the moisture of our skin. Pag sinabing skin barrier, Dok, kailangan mag-long sleeves kami, ganun. That would be advisable, no? Especially as sun protection na rin. Pero not necessary. So, pwede naman po tayong mag-lotion, emollients, or moisturizers after natin maligo. Pwede tayong mag-apply to help strengthen or para mapalakas natin yung skin barrier. May mga kakilala kasi ako, Dok, ayaw mag-lotion kasi daw malagkit. Paano kaya yun? Pagkatapos nila maligo, doon sila maglalagay ng lotion. Hindi siya ganun kalagkit. Also, marami ng iba't ibang formulations ng lotion na available. So, you just have to find one that works for you. And also, hindi lang naman lotion or emollients yung important. Siyempre, important din yung nutrition and hydration, not just of our skin, but the rest of our body as well. Kanina, yung mga sinabi mo, Dok, na nalalagkitan sa lotion, huwag mag-alala kasi may ibang formulation na. Meron ng mga formulation na hindi malagkit. Yes, correct. Ayan. Pwede nilang gamitin yan. Yes, correct. Okay. Ngayong sobrang init, Dok, kasi parang umaabot na ng 50 degrees Celsius yung heat index eh. Sa tingin niyo po ba, ito ay isang public health concern na pagdating sa skin health?
Yes, definitely, especially sa mga vulnerable populations. So, yung mga bata, mga nakakatanda, mga outdoor workers, and maybe athletes as well. Dok, paano naman natin malalaman kung simpleng rashes lang versus something serious na skin disease na pala? Kung in a very short period of time, days, 2 weeks, biglang lumala o may kaakibat ng other symptoms, systemic symptoms such as nilalagnat o nanghihina o kung yung rashes natin may discharge na or nana or exudates, I think it would be best to see a dermatologist. Sa inyong clinic, Dok, may pasyente na ba na sinabi na akala niya bungang araw lang, pero serious infection na pala? Yes, definitely. So, a lot of the skin diseases look similar to each other. So, some patients, syempre, maraming may akala nila bungang araw lang, yun pala lumalala na, fungal infection na, very possible. Tapos, madalas din, nagsiself-medicate muna sila bago sila magpunta sa doktor, usually gamot ng kapitbahay o gamot na nireseta para sa anak nila o sa kapatid na ginagamit din nila para sa sarili nila. Pero hindi angkop yung gamot na yon para sa condition nila. Kaya lumalala. Ano yung madalas na pinapahid nila, Dok, na mali pala? Usually, kapag fungal infection, pero di nila alam na fungal infection pala, tapos naglagay sila ng topical corticosteroid, lalala talaga yung fungal infection, kakalat siya talaga. Initially, mukhang gumagaling siya, pero pag after some time, biglang lalaki siya. So parang sinasabi mo sa amin, Dok, iwasan ng self-medication. Yes, of course, especially when using prescription drugs, no? So kaya siya regulated, kaya kailangan ng prescription kasi the doctor needs to tell you how to use it and when to use it. So kung para sa ibang tao yung prescription, it would be best if hindi nyo muna gamitin. Dok, sa mga nabanggit mo na skin diseases, yung bungang araw, fungal infection, sunburn, ano po yung mga sintomas na una nating mapapansin sa balat natin? So yung bungang araw, usually maliliit sila na butlig. Pwedeng mapula, pwedeng kakulay lang din ng balat natin, at makate siya. Makate. Yung fungal infection, ganun din, pwede silang maliliit na butlig, pwede rin silang mapula, pwedeng skin-colored. Ang important dito yung configuration ng lesions, no, or ng rashes iba from bungang araw. So, yung fungal infection, usually pabilog sila. So, maliliit na butlig na pabilog yung configuration nila. Okay. May shape na bilog. Yes. Tapos, meron silang tinatawag natin na advancing borders o lumalaki yung bilog. And yung sunburn, of course, flat lang siya na mapula, pwedeng may nagbabalat, pwedeng may blisters, and masakit o mahapde. Okay. So wala siyang butlig-butlig katulad ng bungang araw? Pwede yung blisters kapag very small can present as maliliit na butlig din. Dok, ano naman yung duration or gaano ba kabilis lumala yung isang simpleng skin disease, lalala na siya into a more serious na sakit? So, pwedeng in a few days, malala na siya, malala na yung infection. Sometimes it takes a couple of weeks. Okay. Pero pag napabayaan, Dok, reversible pa ba yung damage nung sa skin natin? Usually, yes. So, there are just some sequelae na medyo mahirap mawala. Katulad ng scars, or hyperpigmentation, or hypopigmentation, or pag-iba ng kulay ng balat. Na gagawa naman ng paraan, pero minsan medyo matagal lang.
Pero may pag-asa pa na mabalik yung totoong kulay ng skin. Definitely. Doc Bettina, wala pa tayo sa kalahati ng ating usapan this Saturday morning, pero ang dami na namin agad natutunan sa inyo, Doc. Sa atin pong pagbabalik, aalamin natin kung sino ang mga high risk sa skin disease at maaari ba itong mag-lead sa skin cancer. Ang sagot ni Doc sa aming pagbabalik. Sagot ni Doc. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May siyam na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin na ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Sabay-sabay nating tutukan gabi-gabi ang inyong mga paboritong programa sa ating primetime bida dito sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa dami ng nangyayari sa mundo, kailangan mo ng kasama. Di ko marirealize yon kung wala ka. Hindi ka mag-iisa sa Primetime Bida. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan. Sobrang big deal nito para sa amin. Sabay tayong lumalaban. This recklessness, hindi naman ikaw to eh. You used to be sharp. Matinik din yung kalaban natin. Bakit tayo yung mga nagtatago na parang tayo yung mga kriminal? Pero kailangan mo na mahanap si Ama. Ikaw, doktora, ang magiging daan para mapalapit ako sa kanya. Meron tayong kalaban sa loob mismo ng Inlea at SID. This is a full-scale search for Datu Rahman. Dami-dami ng tao sa mundo. Bakit si Datu Rahman? Bakit kinakailangan dumana ang ganito karaming dugo para lang sa kanya? Kailangan ko makapasok sa loob ng Inlea. Ito lang naisip kong paraan para mabawi ko si Ama. Kailangan mahuli si Datu Rahman kasi yun lang yung nag-iisang dahilan sa request ko na pabalikan ka sa pwesto. So, sino ang kumuha at saan siya dinala? Sabay tayong nasasaktan. Saan yung dadali ng kapatid Sa facility. Napapabayaan siya dito. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag kapatid ko nang dinamay niyo, handa akong pumatay. Kilala mo ba lahat ng naging babae ni Walter? May babae daw na patay sa kanya. Alam kong may connection kayong dalawa. You're Walter's ex. Accessory ng babae yan, natagpuan sa villa ni Kunana. Ipaliwanag mo sa akin to! Akala ko ba magkakampi tayo? Ano, pinapaikot mo lang ba ako? Iwan mo ako! Tagutin mo ako! Ikaw bang pumatay kay Walter? Sabay tayong umaasa. Lahat ng to, bakit mo ba ginagawa sa akin? Dahil ayoko sa'yo. Hindi ka magkukusang bumitiw sa pwesto. Ipopropose ko sa Board of Directors ang dismissal mo. Yung mga employee, kailangan ko silang protektahan. Pag bumagsak ng Peoples, may maiiwan pa kaya sa tabi mo? Huwag kayong mag-alala, ha? Ang Peoples, poprotektahan namin. Akala ko ako lang ang gumagawa nun mag-isa. Ang dami nang nagbago simula nung nagkakilala tayo. Jigan, hindi ka mag-iisa. Sabay tayong nagmamahal. Salamat. Ako dapat ang magsabi niya. Iniligtas mo ako. Matured na ako para respatuhin ang desisyon mo. Nung sinabi mo sa akin na wala ka nang pakialam. Hindi ka ba natatakot na magkabalikan sila? Hindi yun mangyayari. Magkukwit ka na. Para saan to? Para maging traitor? Kung ayaw mong dalhin ang flag ng Shilitay, ako nang gagawa nun. Tao ba sa loob? Mga bombero kami. Isa lang ang tahanan natin gabi-gabi. Sali ka na sa pamilya namin. Nandito na ako. Yes, ma'am. Ang ating Primetime Bida. Sagot ni Doc. And we're back sa sagot ni Doc. Kanina nalaman natin mula kay Dr. Bettina Pascual ang pagkakaiba ng sunburn, mga rashes, mga bungang araw. Sa parte naman ng ating programa ngayon, aalamin natin kung sino yung mga high risk, yung mga prone na magkasakit ng skin diseases. Ang sagot ni Doc, sino po ba ang pinaka-at risk sa mga summer skin diseases? So usually mga bata or the elderly as well as outdoor workers. Very at risk sila, especially ngayong tag-init kasi yung mga bata hindi pa mature yung thermoregulation nila. On the other hand, yung mga elderly or nakakatanda, hindi na
masyadong efficient yung thermoregulation din nila. And of course, yung outdoor workers, mas exposed sila sa sun and heat. Kaya mas prone din sila. Dok, yung nasabi mong thermoregulation, ang pagkakaintindi ko dito ito ba yung kakayanan ng katawan na mag-adjust dun sa init at sa lamig? Yes, Tama po correct. ba? Correct. Okay. So, yung mga bata, hirap yung mag-adjust yung katawan nila sa matinding init. Ganito po ba? Tama. Ganun yan. Tama. Kaya po ba yung anak ko pong 1-year-old, ang bilis magpawis? Tama po ba? Yes, kasi immature pa yung thermoregulatory processes nila. So, mabilis sila magpawis, grabe sila magpawis. And also, yung kids, mas malaki yung surface area nila. No? So, ibig sabihin, mas maliliit yung katawan nila, pero yung balat outside, parang pag kinumpare mo sa adults, mas malaki yung parang sakop ng balat nila kaysa nung laman nila sa loob. Mas madali rin para sa kanila na lumabas yung hydration nila or yung water from their skin. Yes. So, ayun yung po yung dahilan kung bakit mas prone sa skin diseases yung mga bata, yung matatanda. Kasi yun yung kakayahan ng body nila na bumababa or mababa. Dok, paano kaya yung mga manggagawa natin na hindi maiwasan ma-expose sa init? Kasi yun yung trabaho nila tulad ng mga delivery rider, construction worker, traffic enforcers. Ano po kaya yung mga karaniwan nilang sakit sa balat na pwedeng makuha? Yung mga outdoor workers natin, maghapon silang nasa arawan. At usually, yung suot pa nilang damit ay synthetic clothing. Madalas nakukulob yung pawis and kapag nangyayari ito, mas mataas yung chance na nagkakaroon tayo ng bungang araw. And with the moisture and yung pagkakulob, mas mataas din yung chance na magkaroon ng bacterial or fungal overgrowth sa balat. So better, Dok, kung napapansin na nila na pawis na, dapat magpalit na ng damit. Yes, advisable yon. Magpalit ng damit, magpunas, magpa-aircon muna sa loob, seek shade. Ayun ang magandang solusyon, Dok, para maiwasan yung mga skin disease. Paano naman, Dok, yung mga commuters natin, bilad na bilad sa araw, tapos hindi pa makapag-shower agad, kahit pawis na, hindi makapagpalit ng damit? So para sa mga nagko-commute, ang advisable po ay gumamit ng payong o magsuot ng sombrero, wide-brimmed hat, and yung clothing na may UV protective factor or UPF at least 50. Pwedeng mag long sleeves kung kaya, pero medyo mainit din. Siguro yung long sleeves na presko naman sa parang cotton, Dok? Yes, loose cotton clothing ang advisable po. Dok, doon naman po sa mga prisons, di ba? Hindi natin maiwasan na dikit-dikit na sila doon sa loob. Tapos mainit pa po yung panahon ngayon. Marami na pong nagkakapigsa. Dulot po ba yun nung kondisyon sa loob? Very possible po yan. And also, dahil nabanggit nyo nga po na dikit-dikit sila sa loob, laganap din po ang other infections and infestations inside the prison. Usually, yung scabies o galis-aso laganap sa prison. Pati po yung mga fungal infections, an-an, buni, laganap din po siya sa mga prisoners natin. So ano kayang pwede nilang gawin, Dok? Kasi para maiwasan yung pagkakahawa nila doon sa kasama nila. Siyempre, kung meron ng infection or infestation, mainam na pagalingin lahat. Hindi lang pwedeng iisang tao lang ang pagagalingin. Kasi yung iba, meron din, pwede siyang mahawa ulit. So kailangan widespread po yung treatment involving most if not all the prisoners. Pag-usapan naman natin, Dok, yung sunburn. Ang sunburn po ba, nag-a-apply lang siya dun sa mga fair ang complexion or pati po sa mga kayumanggi na mga Pilipino? So, sunburn pertains to yung pamumula ng balat after sun exposure. Pwedeng magkaroon ng mga blisters, pwede rin mamalat. Karaniwan sa Filipino, kayumanggi yung balat natin, ano? We usually do not burn
but instead we tan o nangingitim yung balat natin after sun exposure. Dok, paano naman po yung mga may sakit na sa balat? Kunyari, eczema, sobrang init. May chance po ba na mas lumala yung eczema dahil sa sobrang init? Yes, so atopic dermatitis, eczema, or skin asthma, may possibility na lumala during the heat. Pero may ilang patients, so depende pa rin siya from patient to patient, no? Some patients, nag-i-improve yung condition nila kapag mainit. But a lot of patients, usually nagfo-flare yung atopic dermatitis nila kapag mainit. So parang depende siya, parang case-to-case basis siya. Yes. Okay. Dok, yung mga hindi naman mahilig maligo, prone ba sila na magkaroon ng skin diseases? Of course, hygiene is very important regardless of the season, no? Kung tag-init man o hindi, importante yung personal hygiene natin. So, kapag hindi tayo naligo or we don't clean ourselves, maaaring magkaroon ng bacterial or fungal overgrowth on our skin leading to skin infections. Yung sobrang ligo, Dok, kunyari 3 beses na ako naligo sa isang araw kasi init na init ako. Safe ba yun or makakasama rin sa balat? Pwede rin siyang makasama sa balat, actually. So, napag-usapan natin kanina yung skin barrier. So, if we strip our skin too much of its natural oils or its natural moisturizing factors, mas prone tayo na masira yung skin barrier natin. Ang dami nating natutunan kay Doc, no? Gusto ko naman itanong, Doc, yung skin disease na skin cancer. Doon sa mga nabanggit mo, Doc, ano ba yung pagkakaiba niya sa skin cancer? Yung other skin conditions can easily be treated, with topical medications, sometimes home remedies, pwede. On the other hand, skin cancer, kailangan na niyan talaga ng advice and treatment from dermatologists. Minsan nga, multidisciplinary pa yung gumagamot sa isang pasyente na may skin cancer. So hindi lang siya dermatologist pag skin cancer? Sometimes, yes. Sometimes. So, like other cancers, pwede siyang mag-spread, pwedeng mag-metastasize to other organs in the body as well. Sino-sino, Dok, yung kailangan niyang konsultahin kung skin cancer na pala yung diagnosis sa kanya? Unang-una pa rin, syempre, ang dermatologist. So, depende sa presentasyon ng iyong skin cancer at depende din dun sa pagpapasya ng dermatologist kung kailangan ma-refer ang isang pasyente na mukhang may skin cancer sa ating medical oncologist, radiologist, sometimes plastic surgeons or other kinds of surgeons. Dok, sa physical appearance, paano mas pasasabi na itong nasa balat ko ay skin cancer na pala? Maraming iba-ibang types ng skin cancer. So, some look like wounds that don't heal. So, kung may long-standing wound na ayaw gumaling, ayaw mawala, maaring skin cancer na yon. O pwede ring mukhang bagong nunal o nunal, nakakaiba yung itsura, maaari ding maging skin cancer yon. Possible ba, Dok, na namumula lang pero skin cancer na pala? That's also possible. So we have pre-cancerous lesions. So not yet cancer per se, but it can turn to cancer. May iba-ibang stages din yan. So minsan mararamdaman mo siyang magaspang lang, pero halos wala kayong makitang rashes or pero nararamdaman yung magaspang. Matagal na namumula, hindi nawawala, topical medications. So pwedeng skin cancer na po yun, or pre-cancerous lesions. Okay. From the start, Dok, paano ba nagkakaroon ng skin cancer ang isang tao? So ang pinaka-importanting factor para sa pagkakaroon ng skin cancer ay ang sun exposure, unprotected sun exposure. Pwede siyang since childhood. Actually, it's very high risk kapag nagkaroon ka ng sunburn during childhood. Mataas yung risk mo na magkaroon ng skin cancer later on in life.
So, yung mga laging namumula, Dok, ma-expose lang sa sun, malaki yung chance nila magka-skin cancer? Especially if blistering sunburn yung nagkaroon sila. So yung mga nagkaroon ng blisters, one instance of having a blistering sunburn o isang beses ka lang magkaroon ng blistering sunburn already increases your chance of developing skin cancer by 50%. Alright, very insightful discussion, Doc Bettina, no? Sa mga kababayan natin, napansin mo, lagi na lang ako namumula kapag na-expose lang sa araw. Lagi ako nasa sunburn nung bata. Better have your skin checked. Consult a dermatologist dahil tumataas yung chance mo na magka-skin cancer. Mamaya naman sa ating pagbabalik, babasahin natin ang mga tanong ng ating mga ka-SD tungkol sa skin disease tuwing summer season at skin cancer sa aming pagbabalik dito sa Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan. Yung violation of the Data Privacy Act. Sa lahat ng sigalot, batas ang iiral. Kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Sa dami ng nangyayari sa mundo, kailangan mo ng kasama. Di ko marirealize yon kung wala ka. Hindi ka mag-iisa sa Primetime Bida. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan. Sobrang big deal nito para sa amin. Sabay tayong lumalaban. This recklessness, hindi naman ikaw to eh. You used to be sharp. Matinik din yung kalaban natin. Bakit tayo yung mga nagtatago na parang tayo yung mga kriminal? Pero kailangan mo na mahanap si Ama. Ikaw, doktora, ang magiging daan para mapalapit ako sa kanya. Meron tayong kalaban sa loob mismo ng Inlea at SID. This is a full-scale search for Datu Raman. Dami-dami ng tao sa mundo. Bakit si Datu Raman? Bakit kinakailangan dumana ang ganito karaming dugo para lang sa kanya? Kailangan ko makapasok sa loob ng Inlea. Ito lang naisip kong paraan para mabawi ko si Ama. Kailangan mahuli si Datu Raman kasi yun lang yung nag-iisang dahilan sa request ko na pabalikan ka sa pwesto. So, sino ang kumuha at saan siya dinala? Sabay tayong nasasaktan. Saan yung dadalhin ng kapatid Sa facility. Napapabayaan siya dito. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Kapag kapatid ko nang dinamay niyo, handa akong pumatay. Kilala mo ba lahat ng naging babae ni Walter? May babae daw na patay sa kanya. Alam kong may connection kayong dalawa. You're Walter's ex. Accessory ng babae yan, natagpuan sa villa ni Conana. Ipaliwanag mo sa akin to. Akala ko ba magkakampi tayo? Ano, pinapaikot mo lang ba ako? Iwan mo ako! Sagutin mo ako! Ikaw bang pumatay kay Walter? Sabay tayong umaasa. Lahat ng to, bakit mo pa ginagawa sa akin? Dahil ayoko sa'yo. Hindi ka magkukusang bumitiw sa pwesto. Ipopropose ko sa Board of Directors ang dismissal mo. Yung mga employee, kailangan ko silang protektahan. Pag bumagsak na ang Peoples, may maiiwan pa kaya sa tabi mo? Huwag kayo mag-alala ha. Ang Peoples, poprotektahan namin. Akala ko ako lang ang gumagawa nun mag-isa. Ang dami nang nagbago. Simula nung nagkakilala tayo. Diyan, hindi ka mag-iisa. Sabay tayong nagmamahal. Salamat. Ako dapat ang magsabi niya. Iniligtas mo ako. Matured na ako para respetuhin ang desisyon mo. Nung sinabi mo sa akin na wala ka nang pakialam. Hindi ka ba natatakot na magkabalikan sila? Hindi yun mangyayari. Magkukwit ka na. Para saan to? Para maging traitor? Kung ayaw mong dalhin ng flak ng Shilitay, ako nang gagawa nun. Tao ba sa loob? Mga bombero kami. Isa lang ang tahanan natin gabi-gabi. Sali ka na sa pamilya namin. Nandito na ako. Yes, ma'am. Ang ating Primetime Bida. Sagot ni Doc! Nagbabalik ang Sagot ni Doc. Kasama pa rin natin si Dr. Bettina Pascual ng Makati Medical Center. Sa bahaging ito ng ating programa, sasagutin naman isa-isa ni Doc Bettina ang tanong ng ating mga listeners at televiewers ng All Radio 103.5 at All Radio TV. First question, Doc, mula kay Shawnee ng Mandaluyong City. Gaano po ba kadalas dapat mag-apply ng sunscreen at anong SPF ang recommended for toddlers, kids, and adults? Dapat
every day, no? Every day tayo maglalagay ng sunscreen, 20 minutes before sun exposure, and then reapply every 2 to 3 hours, especially kung napawisan o nabasa, kailangan po mag-reapply. SPF 30 or higher po ang recommended, and for babies from newborn until 6 months, ang recommended po sa kanila ay other forms of sun protection. So, payong, clothing, or essentially seek shade for the baby. Babies from 6 months to 2 years, pwede na po silang gumamit ng mineral sunscreen. 2 years and older, pwede pong mineral or chemical sunscreen. For pregnant women, mineral sunscreen po ang recommended. Mineral sunscreen, is this available, Doc, sa mga drugstore? Yes, yes. So, titingnan nyo lang po yung ingredients list, or usually naman po naka-indicate na mineral sunscreen or sunscreen for babies. Pero common ingredient for mineral sunscreens ay zinc oxide or titanium dioxide. Okay. So, naka-label doon na mineral sunscreen? Yes. Okay. So, sa mga babies, 6 months old to 2 years old, ang recommended ni Doc ay mineral sunscreen. Doon naman sa mga bata, 2 years old and above, tama pa, Yes. Doc? SPF 30? For everyone, SPF 30 or higher. Oh. Yes. When you say everyone, Doc, 2 years old and above na, yung mga adults na rin? Yes, 6 months to any age, SPF 30 or higher. Dok, pag tanghaling tapat naman, ano ba, dapat ba mas mataas yung SPF? Ang recommendation ay to avoid direct sun exposure from 10 in the morning hanggang 2 p.m. Dok, hindi ko maiwasang lumabas ng 12 p.m. para magtrabaho. Ang SPF ko po ba dapat ay 50 or sapat na yung 30? Sapat na po yung SPF 30, or if you can go higher, SPF 50, that's okay as well. Dok, paano naman kung nasa beach ako, nagsaswimming ako, pero nag-sunscreen ako, kaso nabubura ba yun? We have water-resistant formulations. Ang importante, pagkaahon, mag-reapply agad. Dok, doon naman sa mga low-income earners natin na mga outdoor workers, kasi may mga kamahalan yung mga sunscreen eh. Kung hindi accessible for them yung mga sunscreen, sun protection, ano yung alternative options for them? Alternative options would be magsuot ng long sleeves, loose cotton clothing, sombrero, gumamit ng payong, at lumilim muna kapag mataas ang tirik ng araw. Nabanggit mo, Dok, yung pang-itaas eh. Paano naman yung pang-ibaba? Dapat ba naka-jeans sila? Hindi naman necessarily jeans, pero pantalon. Pwedeng cotton pants, mahabang pantalon na mako-cover yung balat natin to protect it from the sun. Okay. Next question naman po, Doc. Mula kay Hazel ng Bulacan, anong SPF level ang advisable for summer outing? At least SPF 30. So, 30 or higher. Yun ang pinaka-minimum na SPF? Yes. Okay. Mula naman po kay Jay ng Taguig City, paano mananatiling hydrated ang balat? Para manatiling hydrated yung balat, very important yung emollient use natin or paggamit ng lotions, creams, moisturizers, as well as yung nutrition din natin. Hydration and nutrition. So, tamang pagkain? Yes. Pati pag-inom ng tubig? Yes. Okay. Doc, dun sa nutrition at sa hydration, ano ba yung mga nire-recommend mo na mga pagkain to keep ourselves hydrated or our skin at least? Vitamin-rich foods like vegetables and fruits. Also, foods rich in vitamin D, such as salmon, sardines. Very important yun for skin health. Yung mga supplements naman, Doc, na vitamin D, nakakatulong ba siya maka-restore ng skin health? Yes, yes. So especially for us Filipinos na laging nagsa-sunscreen, laging umiiwas sa arawan, we usually get our vitamin D from the sun. Pero minsan, hindi enough yung sun exposure natin. So we have to supplement orally with vitamin D
capsules. Ano yun? Over-the-counter lang, Dok? Or kailangan pa namin ng reseta? May available naman pong over-the-counter. But it would still be best to see your board-certified dermatologist for the dosing. Dok, tanong naman mula kay Billy ng Caloocan, meron akong melasma dahil sa kakapaaraw. Kaya pa ba itong mawala? Possible pa rin naman pong mawala yung melasma, pero minsan medyo mahirap o medyo matagal po yung course of treatment, especially kung lagi tayong nagpapaaraw. So, melasma is a pigmentary condition o parang condition ng balat na may areas na mas maitim. It can be aggravated by sun exposure po. Huling tanong naman, Dok, mula kay Ramon ng Valenzuela City. Lagi po akong nagbabalat every after mag-swimming. Healthy po ba yun? I don't think it's healthy na nagbabalat palagi, especially during childhood. So it can be a sign of sunburn already. And yung sun damage po kasi, especially to our skin's DNA, is cumulative, no? So, dagdag lang siya ng dagdag every time na magka-sunburn tayo, yung damage na iipon lang ng naiipon sa skin. And this can lead to skin cancer. So, Dok, hindi healthy yung sinasabi niyang nagpipil yung skin niya? Hindi. Nako, Ramon, magpa-konsulta ka na kay Doc Bettina. Nasa Makati Medical Center lang siya. So, if you have concerns or if you're worried that you might have skin cancer, I would suggest visiting the Makati Medical Center Skin and Laser Hub and have a total body mapping or have your moles checked. So, Doc, yung mga moles, hindi lang siya dapat nag-a-appear lang bigla sa balat mo. Dapat pinapacheck mo na siya kasi it could be something else. So, you have to have your dermatologist check it to see if it's still a mole o kung ito ba ay nakakabahala na. Doc, pag-usapan naman natin ngayon yung paano yung gamutan at paano may iwasan yung mga sakit sa balat ngayong tag-init. Ano po ba yung first aid o initial treatment kapag may heat-related skin problem? So usually, we have to keep our skin cool, dry, and clean. So this already would help prevent a lot of the skin conditions related to heat. May mga home remedies po ba na available para maiwasan yung pagkakaroon ng skin disease? Yes, so like I said earlier, we have to keep our skin barrier intact. So meron tayong mga lotions, creams, emollients, moisturizers we can use to keep our skin barrier intact. And of course, to prevent sunburn or tanning, we can use sunscreen and other sun protective measures such as wearing protective clothing, wearing wide-brimmed hats, and using umbrellas. Pero still, Doc, no, iwasan natin yung self-medication kasi pwedeng lumala yung skin condition. Yes. Ano po ba yung mga common mistakes na ginagawa na nagsa-self-medicate kasi may Makati? Ano po yung mga common mistakes sa pag-treat ng skin diseases? So usually, kapag ginagamit nga yung prescription medications ng ibang tao on themselves, no? Minsan kasi, hindi pareho yung diagnosis, hindi pareho yung management of the skin condition. So yung rashes mo, rashes ko, magkaiba. So, minsan hindi pareho yung treatment. Dok, lagi ko kasing naririnig yung yung BL cream na available sa mga maliliit na botika. Parang kung ano man yung kati sa katawan mo, mag-BL cream ka lang, masusolusyonan niya ng BL cream. Safe po ba talaga yun? It's an unregulated product. So, meaning, nabibili siya kahit walang prescription. Minsan nga, kahit hindi sa botika, nabibili siya. Usually, ang laman nito ay isang topical steroid, topical corticosteroid, which is a prescription drug. And also, may kasama din siyang topical antifungal medication, which is also a prescription drug. And
karaniwan may kasama din siyang topical antimicrobial or topical antibiotic, which is also a prescription drug. So we don't know the concentration, we don't know how it was manufactured, if it was packed in sterile conditions. So I don't advise using the BL cream. Sa madaling salita, Doc, no, hindi siya na-test, hindi siya napag-aralan kung safe ba talaga yun. Hindi rin controlled yung laman niya. Oo. Dok, marami kasi sa kababayan natin yung mahilig na mag-online shopping. So, pag nag-online shopping sila, doon na minsan sila bumibili ng mga gamot-gamot nila. Would you advise that, Doc? Or dapat magkonsulta pa rin sa doktor? I would recommend consulting a doctor. And I also would recommend practicing vigilance, especially when buying products online. So, not only skin products. So, we have to make sure na trusted seller or licensed distributor yung pinagbibilan natin kasi laganap na ngayon yung counterfeit products, even in topical. So, counterfeit sunscreen, cleansers, lotions, marami ng fake. So, we really have to be vigilant about the things we're buying online. Oh, ayan, narinig niyo si Doc Bettina, ha? Sa mga televiewers at listeners natin na nakikinig at nanonood, maging maingat po sa pagbili ng mga skin products online. Kasi kahit sabihin natin na bibili ka ng sunscreen, pwedeng counterfeit yan. Lalo na ngayon, laganap ngayon yung counterfeit products. So, better, Doc, no? Pumunta na lang sa mga trusted na drugstores, mga trusted na shopping centers mo, para ma-avoid yung mga counterfeit products. Okay. Doc, may mga instances po ba na nauuwi sa hospitalization yung simpleng skin issue dahil sa sobrang init? Yes, posible po ito. So especially kung malalang skin infection na kailangan ng systemic antibiotics, we really have to admit the patient. And posible rin na yung skin asthma or atopic dermatitis ay mag-progress into erythroderma o yung halos whole body involvement ng rash. So, those cases, we have to admit as well. Okay. Dok, sa usapin ulit tayo ng sunscreen, no? Kailangan ba talaga yun araw-araw kahit hindi naman ako lalabas ng bahay? Oo, kailangan nating magpahid ng sunscreen every day. So we have our windows, so UV rays can still penetrate through glass and go through the windows and hit our skin. Dok, kung pipili ka lang ng isa, ano po ba yung pinakamahalaga? Sunscreen, hygiene, or hydration? Ano po yung pinaka-importante para maprotektahan ng ating balat? Hindi ba pwedeng lahat? Pwede naman, Dok. Lahat po ba nire-recommend niyo? Yes, I would recommend all. Pero kung pipili ng isa lang, I would probably choose hydration just to keep our skin barrier intact. That already would prevent a lot of skin diseases. Pero syempre, kung kaya naman lahat, sunscreen, good hygiene, good hydration, that would be the best. So ayan, para maprotektahan natin ang ating balat, tandaan yung tatlong bagay na yon: sunscreen, hygiene, hydration. Sa ating pagbabalik naman, babasagin naman ni Doc Bettina ang mga haka-haka tungkol sa skin diseases. Pero bago yan, i-like at i-follow ang All Radio TV sa aming social media accounts para updated kayo sa aming mga programa. Mapapanood niyo po kami ngayon sa Planet Cable Channel 3 at huwag po kayong bibitiw dito sa Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Turn it up. It's time to count down. Every day, one theme, 25 hits, 0 dull moments. This is All Hits 25, the daily countdown that rewinds, rewires, and reignites your love for music. Mondays, All Hits 80s, big hair, big synths, big anthems. 25 tracks that shape the decade. Tuesdays, All Hits OPM, Pinoy Classics, Pinoy Pride. 25 gems from the year that made them shine. Wednesdays, All Hits Soundtrack,
movies, series, icons, 25 songs that made the scenes unforgettable. Thursdays, All Hits Artist Edition, One Legend, 25 hits, originals, remakes, and covers that keep the legacy alive. Fridays, All Hits Global, K-pop, J-pop, P-pop, 25 worldwide bangers in one explosive countdown. All Hits 25, one theme, 25 hits. Every day, a new musical time machine. Only the hits, only on your station. All Radio 103.5. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan. Yung violation of the Data Privacy Act. Sa lahat ng sigalot, batas ang iiral. Kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Mga kwento ng pag-ibig. Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minosin ang sarili mo. Hamon ng buhay. Nawalan ako ng preno! Nabangga ako sa truck! Inihahandog ng All Radio TV at Digi8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa. Dula ng buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Welcome back sa Sagot ni Doc. This time, itatama naman ni Dr. Bettina Pascual ng Makati Medical Center ang mga maling pananaw natin pagdating sa sakit na mga nakukuha tuwing tag-init. Doc, unang tanong, totoo po ba na mas okay na lang napabayaan yung skin infection at hintayin na lang ito gumaling? Hindi. Definitely we have to treat skin infections kasi may possibility na pwede silang lumala without treatment. So we really have to treat them. Okay. Doc, yung mga bungang araw naman ng mga bata, no, tuwing tag-init, nilalagyan lang ng powder, yung parang, ang tawag doon, yung parang malamig sa balat na powder. Sapat na po ba yun na medication or remedy? Minsan, kapag hindi naman malala yung bungang araw, home remedies can suffice, such as keeping the child cool, keeping the child dry, and yung pag-avoid na rin ng pagsuot ng masisikip na damit. So, loose cotton clothing pa rin. Dok, usong-uso yung pigsa pag mainit eh. Totoo ba? Or tama ba na putukin na lang yung pigsa? Pag pinutok kasi natin sa bahay yung pigsa, may chance na lumala siya. So, pwedeng lumaki yung infection, pwedeng lumaki yung pigsa, at pwede rin siyang mag-result into a big scar. So, Doc, mali yung pananaw na para gumaling yung pigsa, putukin mo na lang. Minsan kasi kailangan inuman ng antibiotics or kailangan siyang putukin under certain conditions. So, it still would be best to consult your board-certified dermatologist. Okay. Doc, kasi maraming mga nanay naman na sinasabi, yung anak nila may bungang araw, sasabihin sa'yo, normal lang yan sa mga bata pag mainit. Tama ba yung pananaw na yun, Doc, na normal lang ang bungang araw at hindi na kailangan gamutin? Minsan, kapag maliit na area lang yung involved o hindi naman masyadong nababahala yung bata, healthy pa rin naman siya, malikse, malakas kumain, minsan, okay lang naman na home remedies lang by keeping the child cool and dry and wearing loose cotton clothing. Okay. Totoo po ba na dapat tiisin lang ang kate? So, yung kate, usually, it affects our daily lives. So, dapat hindi siya tinitiis. Especially kung nakaka-interfere na sa trabaho, kung hindi na tayo makatulog dahil sa kate, baka kailangan natin ng gamot. Dok, kasi tayo mga Pilipino, sanay na sa mainit na panahon di ba? All year round, laging mainit. Totoo po ba na kapag sanay ka na sa mainit, hindi ka na magkakasakit sa balat?
So, nabanggit ko rin kanina na sun damage is cumulative, no? So, it's not adaptive. So, once may sun damage na yung balat mo, kapag na-expose ka ulit sa sun, it does not protect you. It adds to the damage. Grabe, Doc. Ang dami naming natutunan sa'yo. Sadly, huling part na to ng ating talakayan para naman sa ating segment na Clinical Takeaway. Doc, sa mga skin diseases na makukuha natin ngayong tag-init, ano yung mga takeaway na dapat tandaan ng ating mga ka-SD? So, yung mga common skin diseases during the summertime, including skin cancers, preventable po sila lahat. So we just have to remember to protect our skin from the sun using sunscreen and other sun protective measures, and to keep our skin cool and dry. Thank you so much, Dr. Bettina Pascual, sa inyong pagsagot sa aming mga katanungan tungkol sa mga skin diseases ngayong tag-init, pati dun sa skin cancer. At maraming salamat ulit sa Makati Medical Center. Thank you also for having me here. Okay. Mga ka-SD, ang ating balat ang unang depensa ng ating katawan laban sa init, dumi at mikrobyo. Kaya wag natin itong papabayaan. Sa simpleng pagligo, tamang pananamit at pag-iwas sa matinding sikat ng araw, malaki na ang may tutulong para maiwasan ang iba't ibang sakit sa balat. Sa susunod na Sabado, HIV at AIDS naman ang ating pag-uusapan. Kung meron kayong mga tanong tungkol sa HIV at AIDS, iscan lang ang QR code na makikita nyo sa inyong screen o mag-message sa All Radio 103.5. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado, alas 7 ng umaga, dito sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Ako po si Michelle Giliang. Mga tanong at problema sa kalusugan, ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc. Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Patas ang iiral sa dapat legal. Travel and learn sa Living Asia. And late night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.